Kasi yung walang pananampalataya niya sa Panginoon, hindi niya na kailangan wasakin, patayin, sirain. Bakit? Sa kanya na yun eh. Kasama niya na yun. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, buti na lang hindi ikaw yun. Kaya sabi mo sa kanya, dahil hindi ikaw yun, maging vessel ka naman para maligtas ang iba. Di ba? Lalo na yung mahal mo sa buhay. So dahil ganun ang ginagawa ng demonyo, wawasakin, papatayin, sisirain. Sa lahat ng mga taong may pananampalataya, kahit wala pang relasyon pero may mga pananampalataya na, tatakutin ng demonyo. Yun nga lang, yung tinakot niya sa pamilya namin, hindi takot sa kanya. Honestly, nagalit ako kagabi. Kasi pangalawang beses na sabi ko sa kanya, alam mo, nung una medyo may habag pa ako eh. Sabi ko, demonyo, lumayas ka na rito. Hindi ka welcome dito. Ganun pa eh. Medyo, ika nga sa ibang salita, professional. Pero nung pangalawa, sabi ko, 3:00 ng madaling araw, matutulog, merong Sunday service. Sabi ko sa kanya, Lord, parusahan mo tong demonyong ito. Makulit eh. Sabi ko, lahat, Lord, ng nilagay niya kasi ang demonyo, kapag ikaw may relasyon na sa Panginoon, hindi ka na niya kayang pasukin. I-oppress unless i-welcome mo siya sa buhay mo. Pero kahit hindi mo siya i-welcome, papasok yan sa bahay ninyo. Paano ko nasabi? Kasi spirit yan, hindi mo naman nakikita eh. Pero hindi mo alam, may kasama tayo. Dahil tayo nabubuhay sa spiritu, kaluluwa, at katawan. So sila ay manggagambala sa paraan na kaya nilang gawin. Lalo na, sila ay nag-iimbak ng mga patibong sa loob ng bahay. Kaya kapag tayo ay hindi satisfied sa Lord, hindi mo makikita yung ginagawa ng demonyo sa buhay mo. Dahil hindi ka satisfied sa Lord, dahil hindi mo nakikita yung ginagawa ng demonyo sa buhay mo, anong gagawin mo? Chill ka lang. Kaya hindi ka mananalangin sa loob ng bahay ninyo. Pero darating ang panahon, hindi mo alam. Simple lang, bakit pinag-aawayan ninyo mag-asawa? Pinag-aawayan ninyo magkakapatid? Pinag-aawayan ninyo na mag-aanak? Alam mo kung bakit? Dahil sa patibong ng demonyo. Kaya yan yung matinding reminder ng Lord. Ang demonyo hindi titigil para wasakin, sirain ka at patayin. Ang tanong, papayag ka ba? Kung ayaw mong mangyari sa inyong buhay, mag-declare ka ng war sa demonyo. Huwag mong gawing kaibigan ng demonyo. Kasi yung old life mo, hawak niya eh. Honestly, hawak ng demonyo yung old life mo. Kaya nga hanggat maaari, talikuran mo na. Kung madapa ka man, araw-araw mong pandirihan yung nakaraang buhay mo. Kaya huwag kang pumayag na mananatili ka doon o masasanay ka na naman doon. Kasi lahat ng nangyayari dito sa mundong ito, resulta na lang ng labanan sa spiritu. Lalo na, nagtataka ako, bakit ang ating bansa, religious country, pero hindi nila naiintindihan yung kilos ng demonyo. Bakit? Kasi relihiyoso na lang ang mindset wala naman talagang relasyon. Kaya walang revelation. Dahil hindi satisfied kay Lord. Dahil wala naman talagang tunay na relasyon. Amen? Kaya yung anak ko, nung tapos kong manalangin ng ganun, tulog. Relax. Talagang, sabi ko baka nagturo lang kasi nagising na naginip. Diba? Hindi, ang haba ng iyak. Tapos yung mami niya, akala ko mananalangin, hindi, kalbit ng kalbit sa akin. Nagtuturo. Nanggigil talaga ako sa demonyo, pinagbalingan ko talaga eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag ako ang pagbalingan mo, demonyo. Hindi ako demonyo, ha? Kasama ako sa sinasabi sa Genesis 1:26. I am created in God's image. Hindi in devil's image. Kaya hanggat maaari, huwag tayo magsasalita ng mga nagpapa-welcome sa demonyo. Alam mo kung ano? Number 1, mga negativity. Mga makamundong salita. Diba? Lalo na kapag galit na galit ka, inis na inis ka. Diba? Akala mo walang impact yun. Tuntua ang demonyo doon. Kaya alam mo, na-remind ako eh. Minsan kasi, impulsive tayo, no? Pag nasa loob tayo ng bahay, diba? Nainis ka, ano ba yan?
Kakinis. Pero di mo ba alam, nakabantay ang demonyo. Ang demonyo, hindi niya mababasa yung nasa isip mo. Dahil ang Lord lang ang nakakabasa niyan. Pero alam mo kung paano kanya babasahin? Sa sinasabi mo. Sa ginagalaw mo. Kaya kapag ikaw, hindi ka nakikinig sa pastor mo na sinasabihan ka mag-devotion, sinasabihan kang manalangin, sabi mo sa katabi mo, welcome, demonyo. Kasi ganun po yun po yung pintuan ng demonyo sa buhay mo eh. Yung napapanis yung revelation ni Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka para sa panis na revelasyon ng Diyos. Ikaw ay para sa bago. Pinapakain ka ng kaharian ng Diyos ng bago. Hindi tira-tira. Hindi panis. Pero bakit kinakain mo yung mga left behind? Leftover. Yeah. Pinag-iwanan na, honestly, yun yung gusto kong sabihin sa inyo eh. Isinantabi na, iniwan na, tulad ng old life mo, di ba? Pinapasantabi na sa'yo ni Lord, pinapabitawan na sa'yo, wag mong dalhin, di ba? Sa panibagong buhay na binigay sa'yo ni Lord, pero binabalikan mo, yun pa rin yung ginugusto mo. Pagdating sa pagkain, yun pa rin ang kinakain mo. Gusto mo ba yun? Kaya kung ano yung plano ng Panginoon, akala mo ganito lang talaga yung plano ni Lord sa'yo, pero sa totoo lang, hindi. At alam mo kung bakit hindi nangyayari? Dahil mas wini-welcome mo yung demonyo sa buhay mo kaysa ang Panginoon. Amen. So ang taong nasa Diyos, ang satisfaction, hindi na kayamanan sa mundo ang pinaghihirapan, kundi kayamanan na mula sa kaharian ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? Pagpapahalaga sa grace ni Jesus, kaya hindi na entitled na tao pagdating sa profession, position, possession. Pagdating sa relasyon. Ano ibig sabihin pa nun? Pag-aalaga sa relasyon kay Jesus. Kaya lumalayo na sa tukso na siyang tunay na magastos. Honestly, ano mas magastos? Yung sumunod sa Panginoon o yung ibigay mo yung layaw mo? Dahil yun ang sinasabi ng tukso sa'yo. Parehas may gastos. Pero sasabihin ko sa iyo, ang mas magastos, yung ibigay mo yung gusto mo. Pagdating ng panahon, useless din naman pala. Ang hirap, no? Kaya napakahalaga na maunawaan mo yan. Ano pa? Kabutihang loob ayon sa nais ng Diyos pagdating sa relasyon. Yan pala ang meron sa kaharian ng Diyos. No? Kabutihang loob ayon sa nais ng Diyos. Hindi lang sa relasyon, kundi sa profesyon, position at possession. Ano pa? Pag-aalaga ng bagong buhay na binigay ni Jesus, kaya hindi niya ito titipirin sa gastusan. Kapag ang isang Kristiyano, yung kaharian ng Diyos ang pinaghihirapan niya, pagdating sa gastusan, hindi nagtitipid yan. Amen? Pagdating sa usapan kung anong dapat gastusin para yung spiritual life mo ay mag-grow, hindi ka nagtitipid. Diba? Kung dati, ilang beses kang nagbabar sa isang linggo, magastos o hindi? Magastos. Ngayon na may relasyon ka na sa Panginoon, hindi na bar ang ginagastosan mo, kundi yung pagkain pang spiritual. Pagpapalago, pagpapaayos sa'yo. Kaya hindi ka, alam mo yun, hindi ka magdadalawang isip kung kailangan ko bang bumili ng Bible o kailangan ko bang umiwas sa mga tropa kong wala akong naririnig kundi toxicity, diba? Kaya dahil doon pinupunta nila ay hindi magastos, medyo mura, okay lang, sasacrifice ko na ng sarili, dito muna ako, gusto ko ng kapayapaan. And then kapag dating ng panahon na mag-share ako ng word, hindi ka magdadalawang isip gumastos. Tama? Hindi ka magdadalawang isip na ilibre ng pagkain yan. Kahit sa chicken deli. Sana naman nabusog naman si MJ nung pati si Jan, no? Si Nunoy. Nabusog naman kayo, Noy? Yan mo, merong susunod, sabi ni kay Daniel, sa ni kay Jan Paul. Di ko lang alam kung kailan yan, ha? Okay. Hindi ka, alam mo yun, hindi ka magdadalawang isip eh.
Ngayon, kung may kailangan gastusan tayo sa loob ng simbahan, lalo na po ngayon, meron pong nag-sponsor ng pintura po dito sa lugar natin para naman daw, pag pumasok kayo, ikaw kagad na makikita. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kulay ng pintura, puti. Ikaw, kayo manggi. Oh, di ba? Kitang-kita ka yan. Kaya kapag gumanon, wala lang kawalang iba na hindi na makakapagsungit. Di ba? Talagang ngingiti. Ay, napansin pala ako ni brother. Napansin pala ako ni sister. Di ba? So, hindi ka magdadalawang isip tulad ng Macedonian Church. Amen. Hindi mo gagayahin ng isang tao na kung saan parang si Judas. Alam niyo yung espiritu ni Judas? Diba? Tulad ng ginawa ng babae na si Mary Magdalene, I think, no? Binasag niya yung mamahaling pabango. Na siyang ginawa niya, pagbasag niya, ibinuhos niya at ihinugas niya kanino? Sa paa ni Jesus. Ano sabi ni Judas? Imbis na natuwa, imbis na na-inspire, imbis na na-motivate na, ako din. Kasi yung taong yun, hindi naman disciple. Ako disciple, dapat, di ba? Na-inspire siya. Alam mo, sinabi niya, bakit mo sinayang? Tingin ka sa katabi mo. Nakapag-isip ka na ba na, bakit naman sinayang ni brother? Bakit naman sinayang ni sister? Alam mo, kaisipan ni Judas yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, in the name of Jesus, hindi ka si Judas. Di ba? Si MJ ka. Tama. Macedonian Church Alam mo, Macedonian Church matulungin. Kahit nasa paghihikahos ang sitwasyon nila. Ano pa? Hindi na madamot at kuripot, kundi mapagbigay ayon sa wisdom ng Diyos. Kapag talagang nasatisfied ka kay Lord, hindi ka na kuripot at madamot. Number 1, sa mga kapatid mo na sa pananampalataya. Pero ibang usapan yung panay hingi na lang yung kapatid mo. Di pa nga alam kung kapatid mo talaga sa pananampalataya. Kasi di mo nga alam kung talaga may pananampalataya kasi panay hingi ito Di ba? Pengi. Imbis ang Panginoon ang kanyang pagpokusan, pengi noon na lang ang pinagpupukusan niya. Kaya hindi mo rin na maintindihan kung talagang kapatid mo ito Ibang usapin yun. Maging wise ka talaga sa mga ganun tao. Kasi pumapasok sa loob ng simbahan yun. At kalimitan, ginagamit ng demonyo para manira ng simbahan. May mga ganun. No? Pero by the grace of God, hindi natin siya kailangan paalisin basta-basta. Dahil mismo ang presensya ng Lord ang magpapalayas sa demonyo na yon. Pero yung taong yon, pwedeng manatili. Amen? Pero hindi ka na magiging madamot pag nakikita mo yung kapatid mo na talagang nangangailangan. Ako po talagang since nagpastor po ako, halos ganun na po yung nangyayari sa akin before. Pero sige lang. Natutunan ko lang kung ano yung kaya mo, yun lang ibigay mo. Hindi mo kailangan, kunyari, ang mihiram ng 5,000, hindi ko naman kaya yon. At wag na wag mong isasang alang-alang yung pambayad mo sa mga bills para lang tumulong sa isang tao kung walang revelation ng Panginoon sa'yo. Kasi ang kapalit niyan, pag nag-fail yung taong yon, disappointments. Walang disappointment sa satisfaction sa Lord. Tignan mo, dinidemonyo ka na kapag gano'n. Kaya napakahalaga talaga na nakikinig sa Panginoon para di ka demonyohin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka kuripot. Hindi ka madamot. Kaya hindi ka nagtuturo kung sino ang gagastos. Amen? Sunod, matulungin na sa mga kapatid sa pananampalataya at sa iba at hindi na selfish at mukhang pera na siyang laging nagmamata. Pagkilala na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng mga posesyon na meron tayo, kahit boksingero kung magbalik ng honor at pagsunod sa Lord sa usapang pera. Ibig sabihin, kapag pinaghihirapan mo ang kaharian ng Diyos dahil satisfied ka sa Lord, hindi ka na boksingero.
Kasi alam mo sa sarili mo, ang mga bagay na meron ka ngayon, mula sa Panginoon.